Hey mga kabigman, happy Sunday to all of you mga ka-airsoft. Ngayon po, review and unbox tayo no, ng mga unit ng mga ating ka-airsoft from different province. Nakikita nyo to mga ka-airsoft, dalawang rifle. Oh, okay, yan dalawang rifle na yan, hahabol yan sa magaganap na shipping by tomorrow. No? Hindi na natin maipapahabol ngayon to, pero for sure by tomorrow sasalpak to, makakarating to sa ating mga airsoft, no? It's just that yung shipping natin is 2 to 3 days ang shipping bago dumating sa ating mga airsoft from the time na na-pick up ng courier, okay? Mga airsoft, merong konting reminder regarding sa mga shipping natin, no? Pag sa shipping po, lagi ko sinasabi sa inyo, pagdating ng parcel ninyo, pagdating ng item ninyo, make sure mga ka-airsoft na na i-check nyo muna yung mismong parcel, kailangan hindi tampered, okay? I-check nyo muna, kailangan maayos ang pagkakapak, maayos ang pagkakatape. Ngayon pag nakita nyo na parang may hiwa, may bukas, merong parang tinampered, binuksan, tapos obvious naman kasi yan di ba? Normally pag genuine ng pagkakapak is legit ang pagkakapak, malinis. Ngayon pag binuksan na yan, pag hiniwa, syempre tampered yun, obvious yun yung pagkakatape nun, no? Kaya yun ang lagi nyong i-check, kabilin-bilinan ko, wag ninyong i-accept basta-basta yung unit ninyo pag tampered, okay? Kasi masakit sa ulo yun mga ka-airsoft, pag tampered, possible binuksan, possible kinuha yung laman, di ba? Kaya siguraduhin ninyo na hindi tampered. Tapos, ano yun, Lucas? Tumulo? Ha? Basa nga ron? Basa ron? Ano? Yung sa aircon. Oh, yun nga Ano nga yung mga nabasa? Hahayaan nyo na lang. Tignan mo muna yun, oh. Hindi na basta yung bala pag may cover na baboy. Tignan nyo yung hose. Bakit tumulo? Dinrain ko na. Naka-UP. Okay mga ka-airsoft, no? I-check nyo mismo yung parcel ninyo kung tampered, okay? Tapos i-video ninyo yung item ninyo while unboxing, okay? Mga ka-airsoft, yung tinuturo ko na yan is para rin po sa inyo, no? Kasi pag hindi nyo ginawa yun, wala po kayong ebidensya na sablay yung nakuha ninyo or nasira yung nakuha ninyo or bawas yung laman ng parcel na nakuha ninyo. Wala tayong magiging ebidensya pareho pagdating sa courier, no? Kaya pag mas maganda kung i-check ninyo yung parcel ninyo, i-video ninyo. Okay? Meron tayong ebidensya doon na maipapakita sa courier na ganun yung na-receive ninyo. Okay mga ka-airsoft? Syempre, lagi kong payo sa inyo, maging maging sigurista, no? Maging sigurista tayo dun sa parcel na darating, sa parcel na marireceive ninyo para wala po tayong problema. Okay? Yan. Sunod lang po kayo kasi para rin po sa inyo yan, no? Okay, unit ng ating ka-airsoft, Alvin Jimenez of Daet, Camarines Norte. Ang unit niya is a rifle, the HK416 short version. Makikita ninyo. Merong long version nito. Mas mahaba siya ng I think parang nasa 6 inches, no? But this one is the short version. What is good and special about this? Full metal mula ulo hanggang baba. Okay? Full metal yan. So, Bigman, mabigat ba? Yes. Definitely, pag full metal, talagang mabigat. Pag full metal, talagang solid, no? It's just that, syempre, pag full metal, coated yan, no? Painted or powder coated, kung tawagin. Ngayon, syempre, pag full metal, medyo prone, medyo
medyo gasgasin. Sabi nga, 'di ba? Pag natabig, pag natumba, pag nalaglag, possible na magasgas yung unit mo. Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo, pag yung unit niyo is full metal, make sure na maingat po kayo. Okay? Maingat kayo sa pagkakagasgas, maingat kayo sa tuwing itatabi ninyo, kailangan na punasan ninyo kasi possible na yung acid sa kamay natin, yun ang magpapasira doon sa maganda sa magandang surface ng paint, di ba? Kasi we all know na ang mga rifle natin is made up of a full metal. Ngayon yung metal niya is kung tawagin alloy zinc. Okay? Siyempre yung alloy zinc, ayaw niya yung acid. Kaaway ng aluminum ng acid, no? Yung mga bagay na chemicals na mataas ang acid level, no? So ang pawis natin is acid. Okay? Ang pawis ng kamay natin, acid. Ang pawis ng katawan natin, acid. So, ang tendency, yung mismong unit mo, pag na-a-applyan ng mga pawis mo, nagkakaroon siya ng acid. Yun yung sisira sa paint doon sa itsura ng unit natin. Kaya mga airsoft, sa tuwing matatapos maglaro, especially kung ang unit nyo full metal, punasan ninyo ng silicone oil. No, hanggat maaari, punasan ninyo para hindi po kayo problema. Okay? So, ito yung unit natin kay airsoft. Alvin Jimenez Diet Camarines Norte. Napakaganda. The HK416. Ito na. Okay? Then, next unit natin. Manuel Perez of Dipaculaw, Aurora Province. No? Another full metal unit. Okay? This is the M4A1 carbine spec na. Okay? Makikita nyo yan. Hindi siya M-lock, hindi siya quad rail. Pero kung sakaling gusto mong installan ng rail dito, merong adapter plate na rail na pwede mong i-install, no? Ilalagay lang dito yan, as well as dito. Pero, for now, hindi siya naka-quad rail. Pero parang, di ba? Kasi apat yung niya yung edge. Ayan, no? Meron dito, meron dito, meron dito, meron din dito. Pwede mo lagyan adapter plate yan, ha? Pero, sa ngayon, hindi siya ready for that. Okay? Ano pa ba to? Okay. To. What is good and special about this full metal din? Mapapansin niyo medyo may kahabaan siya. Medyo may kahabaan. Compare mo dito sa HK, no? Mahaba siya ng I think parang 3 to 4 inches, no? Okay, itong unit na to is napakaganda rin naman nito, no? Actually, meron din nilabas nito sa tunay. Kumbaga kung tawagin siya 1:1 replica din. Meron nilabas na ganito sa tunay. Okay? So, napakaganda niya. Makikita nyo yan. Full metal, ganun din. Siyempre, sa pag-iingat. Basta full metal, ingatan, kailangan pinupunasan. Okay? So, ito yung mga unit ng mga ating airsoft na i-demo and test fire natin in just a while. Okay? So, yun. Wala pang nagpapa-shout out, no? Ayun, meron na yata. Hindi ko lang mabasa, no? Okay, magkano yung mura nyo, sir? Sabi ni JB. Okay. Sir JB, mag-message ka po para masagot ng buong detalyado yung tanong mo. Okay, kung magkano. Magkano yung mura? Sabi niya, yung mura, tatandaan mo to, Sir JB, ha? Hindi lahat ng airsoft maganda. Okay? Ngayon, since nagtatanong ka ng mura, yung mura, yun yung pinakawalang kwenta. Okay? Diretsong sagot lang po yan, Sir JB, nagtatanong ka ng pinakamura. Yung pinakamura, yun po yung pinakawalang kwenta. Kaya po siya naging mura, kaya siya naging cheap kasi low quality siya. Ngayon, kung gusto mong bumili ng sakit ng ulo, okay po yun. Pwede ka po dun sa pinakamura. Ito yung tipo ng unit na after ilang araw, mapapamura ka na. Kasi, yung inipon mong pera napunta sa walang kwenta. Okay? Ayan, lagi ko sinasabi sa inyo, ang pagpili ng baril hindi yung pinakamura. Ang pagpili ng baril yung pinaka-compatible sa iyo. Okay? Pag naghanap ka ng baril na pinakamura, after 3 days mapapamura ka na. Kasi sira na yung pinagbuhusan mo. Okay? Ayan, ha. Diretsong sagot lang po yun. Huwag po sasamaan loob nyo. Diretsong sagot lang po yun kasi wala po tayong oras makipagbulahan. Wala tayong oras na makipaglokohan. Lahat na sasabihin natin dito,
is yung tama lang para ma-guide kayo, hindi kayo mapahamak sa paglalaro ng airsoft. Okay? The HK416, what is good and special about this unit? Sabi ko nga kanina, full metal. Itong unit na to, mapapansin nyo, napakagandang i-upgrade nito. Pwede siyang lagyan ng holographic scope, no? Yung holographic scope is a modern type of assault rifle scope, no? Kumbaga hindi siya telescopic, talagang focus ka doon, no? At isa sa pinaka-features na maganda rito, napakaganda nito pag nilagyan mo ng suppressor. Why? Kasi wala siyang leeg. Hindi leegan yung barrel niya. Okay? Nakasalpak agad yung suppressor dito, napakaganda. Isa to sa napakagandang i-set up na unit, yung mga HK416, no? Ang HK416 literal na napaka-solid ng body, no? Ang HK416 literal na napaka-solid ng pagkakagawa sa kanya. Bigat. Mabigat talaga siya, no? Ganyan ang mga HK416, no? Then, what is good and special about this? Itong unit na to is powered by an M4 system. Okay? So, pag nasira, maraming pyesa. Pag nasira, madali lang yung pyesa. Nasira air seal nozzle, dali lang. Nasira half-up chamber, madali lang. O, di ba? Nasira half-up rubber, madali lang. Nasira gearbox, nasira cylinder, nasira piston, nasira gear, madali lang. Kasi M4 system po siya. Hindi katulad ng mga unit na, let's say, SCAR, no? SCAR, napakahirap ng pyesa niyan. Sa totoo lang, bihira ka makakakita ng air seal nozzle ng SCAR. Halimbawa, AK, mga AK, hindi M4 system kasi yung loob niyan. So, mahirap makakita, di ba? Mahirap makahanap ng pyesa, ng replacement. Nag-reply na si Jason? Kailangan ko yun after ko mag-live. Kaya ako pinapakontak sa'yo. Okay? O, yan. Itong unit na to, don't worry about the pyesa dahil kompleto po ito. Maraming sabihin natin, maraming pyesa. No? Hindi ka problema. Okay? So, ito yung unit, full metal. Siyempre, sisimulan na natin yung test fire niya. Okay? So, ito. Makikita nyo ito mga airsoft, fully adjustable. Ayan, no? Pwede mo siyang i-adjust. No? Normally, yung mga newbie nakikita ko, akala nila napakagandang ina-adjust na ng sagad. Naka-play, ha? Ito? Ayan. Normally, ina-adjust nila ng sagad na ganyan, which I don't recommend, no? Sa totoo lang, newbie style yung pagkahawak mo ng rifle is i-adjust mo ng sagad. Hindi naman kasi ganun talaga eh, no? Newbie style yun. Alam mo na yung isang humawak na rifle is newbie, no? Actually, ang pinakamaganda dito is compact lang, no? Bakit mo kailangang ilayo yung mata mo doon sa sight? Tandaan mo, sa tuwing inilalayo mo yung mata mo sa sight, mas nawawala ka sa focus. Pag yung mata mo nakadikit, nakadokdok doon sa mismong rear sight, mas nasa focus ka. Okay? Pag ito, in-adjust, imagine mo to, look at kumbaga yung length, no? Yung sukat, no? Nung mata ko, dito sa sight, I think 3 inches to 4 inches. Okay? Pag ito, nilayo mo, putya yan, ganyan ang formahan mo. Ganyan. Diba? Tignan nyo yung distance nitong rear sight dito sa mata ko. 10 inches. Diba? Ngayon, yung 10 inches na yan, lalo mo lang pinahirapan yung sarili mo. Bakit? Bakit mo pinahirapan yung sarili mo? Kasi ang haba, ngalay ka. Nakakangalay kasi ang bigat niyan. Pangalawa, hindi ka makafocus kasi konting likot lang, ultimo yung inhale, exhale mo, gumagalaw yan. Nawawala ka sa focus, di ba? Pinapahirapan mo yung sarili mo. Ano yun? Parang hindi magandang moves yun. Parang ano yun? Alam na newbie ka. Alam na wala kang alam sa barel, no? Ang pinaka-suggested ko is wag niyong i-fully extend. Ako, sagad nga lang eh. Hindi naka-extend kahit 1, kahit 2 inches, kahit 3 inches, hindi. Sagad kasi, mas madali. Ayan, no? Mas madali. Nakapokus ako agad.
look at ito, yung sukat mula rito hanggang dito, konti lang. So, focus ka kagad, oh. Di ba? Yun. Ako, sinasabi ko yan para tularan nyo, no? Para i-adapt nyo, para hindi kayo nagmumukhang, alam mo yun, parang alam na alam kasi na newbie ka eh. Bakit mo to kailangan isagad na ganun? Medyo naiilang ako, naiinis ako dun sa mga baguhan na nakikita ko, sinasagad na ganyan, nakaganyan sila. Pinapahirapan mo yung sarili mo, di ba? Pinapahirapan mo, kung huwag mo i-adjust. Naka-compact ka. Di ba? Ang lapit, ang lapit. So, kayang-kaya mong sipatin. Di ba? Kaya ako sinasabi to, meron kasing ka-airsoft kanina, ang kulit. Sinasabihan ko na huwag mo nang i-extend para nakafocus ka. Talagang ina-extend pa niya, Yan, nakaganyan siya. Sa tingin mo ba maganda yung itsura mo pag nakaganyan ka? Di ba? Ang pangit ng itsura mo, mukha kang abnoy, mukha kang timang. Di ba? Itinuturo ko yung tama. Sabi ko, huwag mo nang i-fully adjust para totally nakafocus ka, makulit. Ngayon, ano nangyari? Habang pinapag-target ko siya, hindi naman siya nakafocus. Ang nabaril niya, yung modem namin. Di ba? Yung modem. So, nakasira pa siya kasi matigas ang ulo niya. Parang nagsisipatuloy ako, ba't binentahan ko siya? Di ba? Ganun lang yon mga ka-airsoft, no? Tatandaan nyo, dito sa akin, kasi marunong ako. So, yung nalalaman ko, yun ang i-apply ko sa inyo. Wala akong ituturo sa inyo na hindi ninyo papakinabangan. Okay? Kaya, ayun, sunod lang po kayo mga airsoft. Tandaan nyo to. Wala kayong matututunan dito sa Big Man na hindi tama. Lahat ng matututunan nyo rito sa Big Man is yung papakinabangan ninyo. Okay? Budget meal na pistol, boss. Meron po niyan. Ang budget meal na pistol, yung pistol na pinakawalang kwenta. Uulitin ko Ang budget meal na pistol is yung pistol na pinakawalang kwenta, pinakawalang pinakawalang kwenta, walang tibay, pinakamahina, pinaka isinusumpa. Okay? Ayun. Basta yun diretsong sagot lang po yan. Sir Renato Basco, no? Bro, how much yan? Mag-PM po kayo, sir, para po malaman ninyo yung tamang detalye. Okay? So, ito na po. Unit ng ating ka-airsoft. Unit ng ating ka-airsoft. Taga-saan ba ito si Bossing? Unit ng ating ka-airsoft. Daet Camarines Sur. Alvin Jimenez. Okay? Fully adjustable. Ngayon, lalagyan natin ng battery. Siyempre, ang battery located dito sa butt part. Okay? Twist nyo lang to. Twist. Ayan. Okay, ayun. Naalis nyo na yung cover, di ba? So, kunin nyo yung plug. Ito yung plug, no? Kung saan ninyo ilalagay yung mismong battery nyo. Okay? So, pasok natin to dito sa buttstock. Then, i-plug ninyo yung battery nyo. Okay, ayan na. So, ngayon, ready na yan. Single fire, rapid fire. Yun, di ba? Single, rapid. Okay. Itong unit na to mga ka-airsoft is approximately nasa 470 FPS. Normal na FPS nito is between 390 to 400. Pero naging maigawa na natin na 470 FPS. Okay? So, this is the magazine. Syempre ang magazine nilalagyan ng bala. Nasaan ang bala? Ang magazine nilalagyan ng bala. Buksan dito sa ibabaw, buhusan. Okay? After that, ito, isara to. Ano yung alam mo? Tingnan mo lang sa ilalim ng kalan mo, doon sa basket ng mga kulay blue yung handle nun. Okay? So, merong gear sa ilalim, kinakamot. Para sa yung pagkamot? Kasi yung ibinuhos natin bala, kailangan maitulak ng spring papunta doon sa unit. Okay? Pag hindi natin to ikinamot, baliwala yung nilagay natin bala. Kailangan kamutin hanggang sa mapansin mo mapuno to at saka bumigat. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit.
make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. Pag ganon, okay na yan. Okay? Then, huling payo. Okay? Ang rifle na battery type, hindi kailangang ikasa. Okay? Huwag tayong magmamala action star dahil hindi tayo action star. Okay? Pag nilagay mo na yung battery and magazine, good to go na yun. Hindi mo na kailangan ikasa to. Okay? Bakit? Meron kasing mga matitigas ang ulo, naka-airsoft na akala mo abnormal or abnoy na tinuturuan mo naman, hindi pa sumusunod. Ang sabi ko, wag nang ikinakasa to. Pilit pa rin nilang kinakasa. Ang nangyayari, nasisira yung spring. Ang tanong, pag ba kinasa mo, merong maidudulot na maganda sa barel? Wala. Pag ba ikinasa mo, lalakas ba yung barel mo? Wala. Hindi. So, ibig sabihin, walang silbi. Kaya huwag mong ikakasa. Okay? Ina-access lang yan pag magka-calibrate tayo ng baril mo. Okay? Binababa lang to pag magka-calibrate tayo nito. Bakit ba kinakalibrate? Pag nag-upgrade tayo, pag nagpalit tayong spring. Okay? Ito ngayon, napalitan ng spring na i-calibrate na to sa pinaka-zero. Sa pinaka-direct yung site. Ngayon, mag-a-adjust tayo nito pag nag-downgrade ulit tayo at nag-upgrade ulit tayo. Okay? So, uulitin ko, huwag nang itinakasa to. Pag itinakasa mo to, possible masira ang kapa ng unit. Kung sakali aksidente na ikasa, nabuksan, pipindutin mo lang to yung button dito sa other side para sumara siya. Siguraduhin natin laging nakasara para hindi mapasukan ng foreign element, bato, lupa, alikabok, graba, bala, etc. etc. Baka masira pa yung half of chamber mo, no? Sara lang natin lagi. Okay? Ngayon, may bala na, may battery na, loaded na. In short, firing po tayo. Firing! Single fire! Rapid fire! Single fire! Kamot-kamot muna. Ayun, nakita nyo? Yung tunog na wala na ng bala. So, kailangan kamot na kayo na. Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Okay. So, yun. That's it. No? Ngayon, 470, kung ito itatabi ninyo kaagad ng without proper rest, kita na? Itatabi ninyo nang hindi nyo na i-rest ng maayos, magkakaproblema tayo. Bakit? Kasi hihina siya. Okay? Always, pagkatapos maglaro, release the magazine. Then, clear the chamber. Then, rest the spring. Lalagay natin sa rapid fire. Press ng 1 second. Then, single fire. Then, save. Ito, sa paraang yan, yung unit mo, ma-maintain natin yung pagiging malakas. Hindi siya manghihina, hindi siya papangit ang performance niya. Okay? So, okay. Ngayon, unit natin Airsoft Alvin Jimenez of Diet Camarines Norte, bossing. Ito na po yung unit mo. For packing na po and for shipping. Okay, Lucas, pakikuha to. Ang freebies nito, 0.20 grams na bala, 0.25 grams na bala, tactical bag, at saka lifetime warranty, battery, charger, ano pa? Yun lang. Ulit, 0.25 grams na bala, 0.20 grams na bala, tactical bag, battery, charger, at saka lifetime warranty. Okay, lifetime warranty. Doon pa lang mga airsoft, panalong-panalo na kayo. Doon pa lang, ayusin mo to mamaya. Wala na kayong lugi. Okay? So, yung unit mo, ready for shipping. Okay, next unit. Unit ng ating ka-airsoft. Dito yan nakalagay, ha? MTL dito poly dyan. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Manuel Perez of Dipaculao, Aurora Province. Okay, layo nito. Dipaculao, no? Dipaculao, ano to? Mabundok dito sa lugar na to. Maraming forest. Paano ba to? Parang ano to? Parang liblib tong lugar na to, no? Pero napakasarap dyan. Napakababait ng mga tao dyan. Grabe, mga kaibigan nating Ilocano, no? Napakababait dyan, mabundok, dagat.
may mga dagat dyan, no? Kasi ang Aurora Province is ano yan eh, maraming dagat kasi Pacific Ocean yan eh, di ba? Facing Pacific Ocean. Nadadaan ako dyan sa tuwing nagra-rides kami ng motor, no? Dyan sa lugar na yan, yung Dipakulaw, Aurora Province. Okay? Saan daw doon? Nasa mga wire daw. Sa ilalim. Anong wire? Yung nakarolyo daw na wire, titignan ko na lang. Baka magasgas yung mga frame. Sumabot. Pakibilis. Alisin mo na yung ano dyan, stick. Okay, let's proceed, no? So, this is the M4 A1 spec na. Tulad nung kanina, madali rin ang pyesa. Tulad nung kanina, madali rin gawin. Tulad nung kanina, maraming aftermarket na replacement parts. Bakit? Another M4 system. Okay. Kung mapapansin nyo mga airsoft, no? Mostly, ang kinikater natin mga M4 system. May dahilan yan kung bakit. Kasi may pyesa. Diba? Lifetime warranty kasi ang big man. Paano natin ma-serve yung lifetime warranty kung ang kinater natin is unit na walang pyesa? Diba? Nagets nyo? Kaya tayo lifetime warranty kasi yung kinikater natin, unit na may pyesa. Tandaan nyo, pag walang pyesa, baliwala yung pagiging lifetime warranty, di ba? Tulad nung kanina, HK416, this is a spec na maganda rin siyang i-upgrade ng suppressor. Kasi makikita nyo, di ba? Hindi siya leegan, walang leeg na lalabas. Talagang purely parang muffler. Maganda to, no? So, itong unit na to, this is a two-tone, two-color, two-tone. Napakaganda, napakasarap. Masarap siya in a sense na sakto yung bigat niya. Si HK kasi, although mas maiksi si HK, talagang lahat naman ng HK, talagang ang kakapal ng kaha. No? No nonsense kay HK. Talagang metal kung metal. Medyo mahihirapan, pero still, yun ang yun ang nature niya talaga, di ba? Tulad nung kanina, adjustable din to. Ngayon, bahala ka na kung gusto mong sundin sinabi ko na mas maganda pag compact kasi mas malapit yung mata mo sa rear sight, or kung gusto mong mag-invento na inilalayo mong ganyan. Di ba? Nasa sa'yo yun kung saan ka komportable. Pero ako, ang itinuturo ko is kung ano yung makakabuti, makakaganda sa'yo, no? Kasi ang pangit eh, sa itsura pa lang, mukha ka ng timang eh. Nakita? Sa itsura pa lang, mukha ka ng timang, nakaganon ka oh. Anong mas maganda? Yung nakaganyan ka? O nakaganito? Di ba? Yung nakaganyan? O nakaganito? O di ba? Yun. Kayo na ang bahalang dyan. Kayo na ang bahalang humusga kung ano yung tama dyan sa dalawa, di ba? Okay, so para malagyan ng battery, alisin natin to mga ka-airsoft. This is the butt stock. I-access natin yung butt tube. Hindi mo na kailangan alisin. Lagay mo lang. Oh. Adjust mo dito sa palikod. Dito, pababa. Oh. Kasya ba? Hindi. Kung babalik ta rin, yan. Aharang pa rin. Talagang kailangan alisin. No? O sige, alisin mo na lang. Okay, so press natin to adjust. Okay? Para maalis natin, instead of pressing, hatak. Ayun. Okay, so this is the butt tube and this is the socket. No? Pasok natin to mga ka-airsoft. All the way, tulak natin, then ipa-plug natin to.
Yan, naka-plug na. Hindi ko na ilalagay ito kasi test fire lang naman. Single fire, rapid fire. Magkaiba yung tunog nila ni HK, no? Si HK, ramdam mo talaga yung yung bigat kasi niya, no? Ito, medyo may pagka-lightweight, although full metal din naman ng receiver, masarap rin naman gamitin. Okay? So ngayon, ganun pa rin. Magazine, bubuhusan ng bala, bubuksan dito. Pag napuno, isasara. Okay? Ngayon, may gear sa ilalim kung tawagin, kamot. Ayun. Parang nasira yung magazine ko. Yung kamot, no? Ngayon, itong mga unit natin, ang mga freebies niya is a li-poly battery. Plastic mo yan, ha? Nandun yung plastic. Upgraded battery. Okay? Ngayon, ang mga li-poly battery, napakasarap gamitin, pero napakasakit sa ulo. Napaka-sensitive. Pero kung gagamitin mo ng tama, kung gagamitin mo ng naayon sa sinasabi ko, hindi sasakit ang ulo mo. Ano ba yun? Okay. Number 1, ang li-poly battery dapat, wag na wag mong hahayaang masaid. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. 10 ganito. And every magazine is 300 rounds. Kaya napakadami. Di ba? Then, yung yung battery pa, hindi siya pwedeng ma-overcharge. Hindi siya pwedeng ma-drain, hindi siya pwedeng ma-overcharge. May solution na ron. Gumamit tayo ng battery, ng charger na maganda, na nagka-cut off. Okay. Then lastly, ang battery hindi pwedeng mag-init. Kaya pag kina-charge ang battery, siguraduhin natin na nakaalis siya dito, na nakalapag siya doon sa lugar na maayos at maganda ang temperature. Hindi pwedeng naaarawan, hindi pwedeng nakabilad sa araw, at hindi pwede naman na nasa sobrang lamig naman. Okay? Yung normal temperature lang. Okay? Yun lang. Sundin mo lang yun, hindi sasakit ang ulo mo. Ang battery, ang tagal ng buhay 2 years. Diba? After 2 years, doon pa lang siya magpapakita ng senyales ng parang nababawasan na siya ng life. Diba? Yun lang ang tama naman regarding sa battery. Basta susundin nyo lang, hindi kayo problema. Pero syempre, kung hindi kayo susunod sa sinasabi ko, problema kayo doon. Diba? Okay, so ngayon, pasok natin yung magazine. Siguraduhin natin na hindi siya malalaglag. Okay, ngayon. Ayan. Front side niya napo-fold, at saka rear side. Napakaganda. Okay. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Uy. Kamot muna. Okay, single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay sa rapid fire. Press 1 second. Then single fire. Then sit. Okay. Ganun lang naman. Napakadali lang, di ba? Wala namang masyadong komplikado sa paggamit ng rifle. Actually, ang rifle, isa sa napakadaling i-operate compare sa other mga unit, no? Mga rifle, especially the M4, sila yung mga unit na talagang walang sakit ng ulo, no? So, okay? Woo! Okay, natapos na naman ang isang hapon ng review and unbox ng mga unit natin. Mamaya, tignan ko kung maidaos ko pa, no? Meron tayong review and unbox ng pistol mamaya. Hindi ko lang sinabay ngayon kasi masyado tayo mag-given loaded. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng airsoft, syempre hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man. Thank you po.